Sa nakaraang video natin ay nalaman natin na kahit walang nagawang paraan at hindi nakumbinsi si Hoffman na sirain ang mga kasosyo ng ating bida ay nakaisip siya ng paraan kung paano makakaganti sa ating bida. Sa huli ay napagpasyahan ni Rodwell na tanggapin ang kapangyarihan at ang sandata ng ating bida, ang Darkness, upang mas lalo pang lumakas, samantala makikita na ibinibigay na ni Roman ang kapangyarihan ng Fire Demon Orb sa kanyang kapatid. Sa isip ng ating bida bagamat bahagi lamang ito ng ganap na lakas, ang apoy ng Fire Demon ay isang kapangyarihang hindi kayang tiisin ng sinumang tao. Kaya kung hindi ito hinaluan ng init ng Sacred Inferno Art, ang marupok na katawan ni Rodwell ay matagal nang naging abo. Sinasabi rito na sa wakas ay hamupa ang sakit, at ang enerhiya ng apoy ay nagsimulang magugat, ganoon man ito kaina, sa kanyang energy core. Ang taong magmamaster ng teknik ng espadang kahawig ng apoy ng Fire Demon at ng Sacred Inferno Art ay walang iba kundi si Rodwell Dimitri. Kaagad matapos bumalik si Marcus Valentino sa kanyang lupain ay isang pagpupulong ang ipinatawag. Sinabi ng mga tauhan niya na malaki ang ipinuhunan nila sa mga gemstones, dahil inaasahan nila ang pagtaas ng demand sa mga luho matapos ang digmaan. Dapat sana'y may malinaw na tubo sila, kaya't tinanong niya kung bakit bigla silang umatras. Dahil maaaring hindi ito ang pangunahing negosyo nila, ngunit malinaw na isa pa rin itong malaking dagok sa kanila. Dahil dito ay nais niyang malaman kung mayroon bang problemang hindi nila alam. Nagsalita si Marcus Valentino at sinabi na upang manalo sa auction ng bagong espada ni Lord Roman na kahit 3 hanggang 4,000 ginto ay hindi pa rin sapat. Dahil doon ay biglang nanahimik ang kanyang mga kasosyo. Ipinaliwanag niya na maging gemstones man o hindi. Sinabi niya na wala na itong saysay ngayon dahil hindi nila maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Gayunpaman nagtataka ang kanyang mga tauhan, sapagkat para magbayad ng ganoong kalaking halaga para sa isang espada ay tila sobra na. Dahil dito ay pinaalam ni Marcus Valentino na sa lalong madaling panahon ay iikot ang mundo sa pamilya Dimitri. Dagdag pa niya na mahigpit na nilang hinawakan ang linya ng buhay na tinatawag na Roman, at sa pamamagitan niya ay polalawakan nila ang kanilang impluensya sa buong kontinente. Sinabi niya na sa mga kaharian ng Hector, Umberto, Redford, at Frank, ang mga espada ni Lord Roman ang magiging susi upang lampasan ang lahat ng umiiral na mga ngalakal at makapasok sa 4 na kaharian. Kaya kung ang kanilang sambahayan, bilang ang taga-suporta ng Dimitri ang mananalo sa bidding para sa third no name at ikakalat ang pangalan nito sa buong kontinente, natural lamang nakikilalanin sila ng buong kontinente bilang mga tagapagtangkilik ni Roman. Sa huli ay ipinahayag niya ang kanyang hangarin na hindi na siya nasisiyahan sa pagiging isa lamang mayamang tao ng kaharian ng Cairo. Kaya tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung handa ba silang mamuhay sa isang kontinente kasama nito. Dahil doon ay sinabi ng kanyang mga tauhan na susundin nila ang kalooban ng kanilang Lord. Samantala sa ibang eksena ay makikita ang ating bida na may mga bagong nagawang 2 espada para sa kanyang mga tauhan bilang regalo. Pinaalam niya kay Kevin at Chris na ang mga espada ay pinangalan ng first no name at second no name. Habang lumalalim ang kanilang martial arts at lumalakas ang kanilang enerhiya, ang mga espadang ito ay tapat na tutugan sa kanilang kalooban. Dahil doon ay naging masaya si Chris sa espada na ibinigay ng kanyang Lord upang lalo pa niyang paghusayan. Ngunit napansin ng ating bida na nagsalita si Kevin dahil mayroon siyang kahilingan na maaaring lampas sa nararapat. Kaya tinanong ni Kevin ang kanyang Lord kung maaari ba siyang maging unang gumamit nito. Tinanong ng ating bida kung ano ang kanyang dahilan. Pinalaam ni Kevin na hindi niya kayang isipin na ang iba ang pagkakalooban ng titulong una. Dahil doon napansin ni Chris na para bang gusto siyang hamunin ni Kevin sa isang laban upang makuha ang kanyang espada. Sa isip ng ating bida noon pa man ang Mad Demon ay nagdulot ng kaguluhan dahil sa mismong bagay na iyon. Sinabi ng Mad Demon na nais niyang manatili bilang kanyang unang espada, ang taong higit niyang pinagkakatiwalaan kaysa kaninuman. Maging Blood Demon man o Sword Demon, silang lahat ay mga kalabang kailangan niyang talunin balang araw. Dahil doon ay nagsalita ang ating bida na siya ang maghahatol sa laban nila sa pagmamay-ari ng espada batay lamang sa kakayahan. Kaya kung gusto niyang maging unang espada ay patunayan niyang karapat-dapat siya sa pagmamay-ari nito. Dahil doon ay tinawag niya ang kanyang kasamahan na si Chris upang makipag-spar sa kanya. Seryosong sinabi niya na patutunayan niya ang kanyang halaga sa pamamagitan ng lakas. Nagsalita naman si Chris na tinatanggap niya ang hamon upang mapatunayan na siya ang kanang kamay ng ating bida. Dagdag pa niya na makikita niya sa sarili niyang mga mata kung bakit ibinigay sa kanya ng kanilang Lord ang first no name sword. Sinabi niya na pinapaalala nito sa kanya ang nakaraan, nung unang makipaglaban nila habang baguhan pa lang si Kevin. Sinabi pa niya na matagal na niyang alam kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanya.
Ngunit ang mga may sapat na gulang ay hindi tumutugon sa bawat mainitan ang ulo na batang sumusugod sa kanila. Maaaring tinatawag siya ngayon bilang demon ng Dimitri, ngunit para sa kanya ay isa siyang bata na hindi man lang magiging banta para sa kanya. Kaya inaya niya si Kevin na lumapit at ibigay ang lahat ng kaya niya, upang patunayan na siya ang karapat-dapat na kanang kamay ng ating bida. Dahil dito ay patutunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng lakas. Dahil hindi ganoon kaliit ang ambisyon ni Chris para madaig siya ng tulad ni Kevin. Dahil doon ay nagalit si Kevin at umatake kay Chris, habang tinatanong kung kailan siya titigil sa pakikipaglaban gamit ang mga salita. Makikita natin na mabilis na inatake ni Kevin si Chris, ngunit malinaw itong nakikita ni Chris. Dahil dito ay ginamit ni Chris ang kanyang teknik na lightning flash upang makaiwas, kaya mabilis siyang nakapunta sa likuran ni Kevin sa sobrang bilis. Pagkatapos noon ay inatake niya si Kevin ng napakabilis, ngunit dahil sa dami ng karanasan ni Kevin ay nagawa niya ito ng paraan upang pigilan ang atake. Ginamit ng demon ng Dimitri ang mga bato upang malihis ang mga paningin ng flash ng Dimitri. Pagkatapos noon ay makikitang nakangiti siya at umatake gamit ang kanyang dash upang magsagawa ng maramihang atake. Dahil dito ay ang laban nila ay naging pantay at kapana-panabik ay tila walang nakakauna sa bawat kilos. Inaamin naman ni Chris na hindi na si Kevin ang dati niyang nakilala, dahil sa laki ng lakas nito ngayon ay kaya niya siyang tapatan sa laban. Ngunit sinabi niya na hanggang dito na lamang ang laban nila, dahil siya pa rin ang magwawagi, kaya nagseryoso na siya sa pakikipaglaban. Makikita na nagpapalabas siya ng napakalakas na aura upang talunin si Kevin sa pamamagitan ng isang matinding atake. Iniisip naman ni Kevin ang tungkol kay Chris dahil mas kilala niya ang lakas nito kaysa kahit sino pa. Sa nakakagulat na eksena ay makikita na pinaghihiwa siya ng atake ni Chris ng maraming beses na hindi man lang nakareact si Kevin rito. Natigilan si Chris dahil inakala niyang siya na ang nakapinsala sa kalaban at siya na ang nagwagi. Natuwa si Kevin dahil maaaring mas kilala niya si Chris kaysa sa pagkakakilala nito sa kanyang sarili. Dahil sa nakasanayan niya sa espada at sa kanyang tindig ay walang nakakaligtas sa kanya. Sa sandaling ito ay hinasa ni Kevin ang sarili upang lampasan ang kanyang limitasyon. Natuwa ang ating bida dahil sa ipinapakita ni Kevin dahil pinino niya ang kanyang demonic soul hanggang sa sukdulan at napatalas ang kanyang pandama na kayang-kaya na niyang hulaan kahit ang lightning flash. Makikita na nagawa ni Chris ng mapinsala ang kanang braso ni Kevin, ngunit nang aatakihin niya pa ito, nakikita ni Kevin ang lahat ng kilos ni Chris kaya nakaiwas ito kaagad. Dahil dito ay seryosong umatake si Kevin at ginamit ang kanyang teknik na Heavenly Demon Sword Art, First Face First Technique. Sabay seryosong pagsasabing ito na ang katapusan niya. Nang ginamit ni Kevin ang kanyang teknik na Heavenly Demon Sword Art First Technique, makikita na lang ang isang malaking slash na diretsyong tumungo kay Chris na atake. Ngunit mabilis na nakareact si Chris at ginamit ang kanyang one flash, kaya kaagad siyang nakipaglaban kay Kevin ng harapan. Hindi makapaniwala si Kevin dahil ang mga turo ng kanyang young master ay unti-unting natatalo sa harap niya. Makikita na pinabagsak siya ni Chris sa lupa na nagdulot ng malakas na pasabog sa paligid. Sa lupa ay nakadapa si Kevin na nanghihina at nabitiwan niya na ang kanyang espada. Bigla na sa harap na siya ni Chris at tinutok ang kanyang espada sa kanya na sinasabi sa kanya ang espada na ito. Kaya sa pagkakataong ito ay nanalo ulit si Chris tulad ng dati. Hindi na matignan ni Chris si Kevin bilang isang simpleng bata mula sa squatter dahil hinahabol na niya ang posisyon bilang unang espada ng kanilang Panginoon. Dahil ang layunin ni Kevin ay maging pinakadakilang swordsman na hihigit pa sa kanyang Panginoon. Tinanong ni Chris ang kanyang sarili kung bakit niya pinili ang landas na ito. Dahil nung bata pa siya sa isang larangan ng digmaan na puno ng mga bangkay, umiiyak siya habang niyayakap ang walang buhay na katawan ng kanyang ina. Pagkatapos noon ay iniabot ni Knight Captain Jonathan ang kanyang kamay upang bigyan siya ng pag-asa at kinabukasan. Noong araw na iyon ay gumawa si Chris ng panata na hindi na niya muling hahayaang mangyari ang ganoong trahedya, at magiging swordsman siya na mas malakas kaysa kanino man. Masakit man sabihin ay natalo muli si Kevin kay Chris sa pagkakataong ito. Kaya makikita na nawalan siya ng malay sa laban at ang nagwagi ay si Chris, ang flash ng Dimitri na natalo niya ang demon ng Dimitri. Sa isip ni Chris ay marahil ito ay isang katawa-tawang pangarap na hindi makakamit kahit paabutin ng maraming dekada. Ngunit hindi siya susuko sa pader ng realidad dahil magpapatuloy siyang lumakas at susundan ang kanyang master upang maging mas malakas pa.
Masaya namang nakatingin si Roman sa kanyang mga tauhan dahil may nakita siyang pagbabago sa dalawa. Samantala sa ibang eksena tinanong ng isang doktor si Kevin kung bakit palagi niyang itinutulak ang kanyang katawan nang walang ingat sa tuwing lumalaban siya. Gayunpaman kahanga-hanga pa rin si Chris. Dahil tanging ang balat lamang ang kanyang hiniwa, napakaingat ni hindi man lang tinamaan ang kahit isang organ niya, na parabang isang sining ang kanyang galaw. Nanahimik naman si Kevin at tila nararamdaman pa rin niyang nagpipigil si Chris sa kanya noong laban nila kanina. Sinabi ng doktor sa kanya na maaaring hindi niya ito alam, ngunit kilala niya na si Chris mula pa sa simula. Binalaan siya na huwag padadalas sa gwapo nitong mukha, dahil may taglay itong nakakatakot na determinasyon sa loob. Dahil sa ilalim ng paggabay ni Knight Captain Jonathan ay mabilis na nagising ang mana ni Chris. Sinasabi ng lahat ng tao na may bagong henyo na lumitaw sa Dimitri, dahil para bang nagkaroon lamang siya ng mga pakpak matapos niyang makilala si Young Master Roman. Ngunit kahit wala iyon ay mararating pa rin niya ang rurok sa sarili niyang lakas. Ngunit sinabi rin niya na kahanga-hanga si Kevin. Dahil karaniwan ay hindi sinasaktan ni Chris ang kanyang mga kaspar, kaya malinaw na napagpasyahan nito na sa pagkakataong iyon, wala nang ibang paraan upang pigilan siya kundi ang sugatan siya. Palaging sinasabi sa kanila na si Kevin ay isang batang galing sa squatter, samantalang si Chris ay isang henyo. Mula ngayon ay magkakaroon ng hindi mabilang na mga talento tulad ni Chris sa tabi ng kanilang Panginoon. Sina Fernando, Ares, at Fred, mga mandirigmang kilala na bilang mga ranker ay lalo pang lalakas sa ilalim ng paggabay ng kanilang Lord. Naisip niya sa kanyang sarili kung unti-unti na ba siyang napag-iiwanan ng mga nasa paligid niya. Ngunit hindi siya sumang-ayon sa ganoong isip dahil mahalaga sa kanya ang kanyang mapagkumbabang pinagmulan. Dahil maging isang taon man o 10 ang abutin ay tumatanggi siyang mamuhay sa isang buhay na tinatanggap ang pagkatalo bilang isang likas na bagay. Bigla siyang nagulat nang makaramdam siya ng kakaiba sa kanyang sarili na isang presensyang may bahid ng pagkademonyo. Dahil sa pamamagitan lamang ng ganap na pagsakop sa demonic soul arts ay maaari niyang lampasan ang sarili niyang pundasyon. Samantala sa ibang eksena kinaumagahan ay naganap ang isang kaganapan sa Adelian Auction House kung saan ibebenta ng ating bida ang kanyang espada. Sinasabi dito na puno ang auction house at wala ng sapat na espasyo kahit para tumayo. Ang buong lungsod ay nag-uumapo sa kasabikan sa balitang isang espadang nilikha ni Roman Dimitri ang i-auction sa araw na iyon. Isinagawa ang auction ng privado, at ang panimulang bid pa lamang ay umaabot na sa 100 ginto, kaya't hindi pinayagan ang mga karaniwang mamamayan. Sinabi ng lalaki na gaya ng alam ng lahat, ang tampok na item ngayong araw sa Adelian ay kasunod ng sensasyong nilikha ng Blaze. Ito ay walang iba kundi ang pinakabagong obra maestra ni Roman Dimitri ang Third No Name. Masaya niyang ipinahayag na magsisimula na ang auction, at kanyang sinabi na ang panimulang bid ay 100 ginto. Ngunit may isang taong agad na nagbid ng 10,000 gintong barya para sa gawang espada ng ating bida. Dahil dito ay biglang natigilan ang nag-a-auction, pati na rin ang mga bidder, sapagkat napakalaki ng halagang iyon na hindi nila kayang tapatan. Makikita na si Marcus Valentino ang pinakamayamang tao sa kaharian ng Cairo, ang siyang nagpakita ng interes sa espada ng ating bida. Nanginginig na nagsalita ang lalaki habang idinedeklara na ang bidder number 1 ay kaagad nag-alok ng 10,000 ginto mula pa lamang sa simula. Mayabang na sinabi ni Marcus Valentino na lumapit lamang sila sa kanya dahil dudurugin niya ang sinuman gamit ang kanyang napakalaking yaman. Dahil walang sinuman ang nakahigit sa bid ni Marcus Valentino, sapagkat wala silang ganoong kalaking pera, kaya't nanahimik na lamang sila. Dahil doon ay naging masaya siya sapagkat ang Third No Name ang naging unang sandata sa kasaysayan ng auction house na agad na naibenta sa halagang 10,000 ginto. Kaya iniutos ni Valentino na agad ayusin ang mga pagpupulong sa mga kalapit na pamilya. Dagdag niya pa ang 2 pagpupulong bawat araw, isa sa umaga at isa sa hapon. Ngunit tinanong siya ng kanyang tauhan kung maaari bang malaman kung tungkol saan ang mga pagpupulong na ito. Masayang sinabi ni Marcus Valentino na nakakuha siya ng isang napakagandang kayamanan. Kaya tinanong niya sa kanya kung hindi ba bastos kung hindi niya ito personal na ipagmamalaki sa lahat. Nagtataka naman ang kanyang butler kung para rin ba ito sa kapakanan ng kanilang sambahayan na may halong pagdududa. Samantala sa ibang eksena sa pamamagitan ng magical call, may isang taong humihingi ng tulong. Sinabi nito na siya ay isang bihag ng Kronos. Ngunit ang kanyang paghingi ng tulong sa pamilyang Dimitri ay biglang naputol, na para bang siya ay nahuli. Nabisto na pala siya ng isang knight ng Kronos. Naiinis niyang sinabi na kung nanahimik lamang ito,
siya na sana ang gagawa ng trabaho at pabubuhayin sila. Galit na tinanong ng Knight ng Kronos ang iba kung bakit hindi nila maintindihan ang kanyang simpleng mga salita. Mas lalo siyang nagalit dahil sa lakas ng loob nitong subukang nakawin ng Magic Communicator at tawagan ang Dimitri. Tinanong niya ito kung matapos ang lahat ng iyon, inaakala ba talaga nitong makakaligtas pa siya, dahil pinatay ni Roman Dimitri ang lahat ng sundalo ng Kronos nang hindi man lang isinasaalang-alang ang pagpapalitan ng mga bihag. Iyon ang tunay na mukha ng kanilang Lord. Kaya sinabi niya na tapos na ang mga negosasyon para sa tigil putukan, at hindi darating ang Dimitri upang iligtas sila. Dahil doon ay nagalit siya at sinampal ang mukha ng lalaking nagnakaw ng magical call upang magsumbong. Pagkatapos noon ay iniutos niya sa kanyang mga tauhan na dalhin ito sa silid ng pagpapahirap, at ipaalam sa lahat kung ano ang sinasapit ng mga daga na naglalakas loob sumuwi sa kanyang mga utos. Sinasabi rito na nang salakayin ng imperyo ng Kronos ang kanlurang harapan ay maraming sundalo ang nabihag matapos bumagsak ang kuta. Kinailangan ng Mekhitan Quarry ng mga alipin, kaya ang mga bilanggo na nabihag ni Hannibal ay palihim na dinala sa silangang rehiyon ng Kronos sa Mekhitan. At sa gayon sila ay naging mga bihag na kinalimutan ng lahat, hindi alam kung makakaligtas pa sila sa loob ng mga kulungan ng imperyo. Pagkatapos nilang pahirapan ng lalaki ay itinapon nila ito pabalik sa kanyang selda upang magtanda. Dahil doon ay agad siyang tinanong ng kanyang mga kasamahan kung si Corel ba ay ayos lamang. Naiinis naman ang kanyang mga kasamahan at nagtataka sila kung paano nagagawa ng isang tao ang ganito sa kapwa-tao. Sinabi ng isa nilang kasama na mukhang hindi kailanman binanggit ng imperyo ng Kronos ang kanilang pag-iral sa panahon ng mga negosasyon ng tigil putukan. Dahil para sa Dimitri ang lahat ng sundalong itinuturing na nawawala ay itinuturing na ring patay. Dahil pirmado na ng Dimitri ang kasunduan sa tigil putukan, kaya wala na silang balak pang banggitin ang usaping ito. Kaya sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na ito ay malupit, ngunit ito ang realidad na kanilang kinakaharap. Samantala sa ibang eksena ay nagtataka si Viscount Conrad sa kanyang nakikita dahil isa itong napakahirap na sitwasyon. Sa isip niya kung aawayin nila ang Kronos ngayon dahil sa isyo ng mga bilanggo, ang Dimitri na nagsisimula pa lamang muling maging matatag ay maaaring tuluyang bumagsak sa kaguluhan. Ngunit kung kikilos sila ng walang ebidensya ay papatayin lamang ang mga bilanggo at buburahin ang lahat ng ebidensya. Nagbigay ang ating bida ng mga karagdagang dokumento at sinabi sa kanyang mga tauhan na kailangan nila itong basahin ng mabuti. Pagkatapos ng makita nila ang mga nilalaman nito ay bigla silang natigilan sa mga nakasulat sa mga dokumentong hawak nila. Nagsalita si Count Conrad tila nagtatanong kung posible bang alam na ng kanilang Lord ang tungkol sa mga bilanggo mula pa noon. Tinanong ng ating bida kung sa tingin nila ay bakit niya tinanggihan ang palitan ng mga bilanggo at patuloy na pinwersa ang kalaban. Hindi naman nakasagot sina Viscount Lawrence, Count Conrad, at Captain Jonathan sa tanong na iyon. Ipinaliwanag ng ating bida na ang dahilan kung bakit niya itinulak ang tagumpay kahit may mga sakripisyo ay dahil ang tanging may karapatan ay ang nagwagi. Dahil tumayo sila sa ibabaw ng mga sakripisyong iyon at tuluyang inangkin ang tagumpay sa labanan laban sa imperyo ng Kronos. Dahil sila ang nanalo sa digmaan, ngayon ay may karapatan silang hilingin ang pagbabalik ng kanilang mga bilanggo mula sa imperyo ng Kronos. Iyon ang karapatan ng nagwagi. Ngayon ay inuutusan niya sila na tipunin ang kanilang mga sundalo, upang maibalik ang kanyang mga tauhan na naiwan sa likod ng kanlurang harapan ay handa siyang makipagdigmo kung kinakailangan. Dahil doon sinabi ng lahat ng kanyang mga tauhan na susundin nila ang kanyang utos kahit ikasawi pa nila ito. Sa sandaling iyon sa loob ng bulwagan ng konseho ng Mekhitan, nagtanong ang isang lalaki kung posible bang natuklasan nila ang pag-iral ng mga bilanggo. Sumagot si Jason na imposible iyon. Dahil masyadong maikli ang naging koneksyon, kaya hindi nito kayang maghatid ng anumang mahalagang impormasyon. Nagsalita naman si Baron Mekhitan at sinabi na nangyari ang lahat ng ito dahil pinatay ni Roman Dimitri ang lahat ng mga bilanggo. Dagdag pa niya na dapat ay inisip nito ang magiging kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Kaya kung sadyang itinago nila ang mga bilanggo sa kanilang panig, wala sanang paraan upang malaman ng Dimitri ang katotohanan. Sumang-ayon naman si Jason at sinabi na dahil napirmahan na ang kasunduan sa tigil putukan, ang pagbawi rito ay hindi ganoon kadali. Ngunit sa hindi nila inaasahan ay biglang pumasok ang kanilang tauhan at nagulat na may bagong balita. Dahil tumawid na ang Dimitri sa hangganan kasama ang kanilang mga puwersa. Dahil doon ay nagulat si Baron Mekhitan na may kasamang takot sapagkat iba ito sa kanilang
nilang inaasahan. Samantala sa ibang eksena sa pangunahing linya ng depensa ng imperyo ng Kronos, iniulat ng kanilang mga tauhan na tumawid na sa hangganan ang mga kaaway. Makikita ang commander ng Kronos na si Count Munez. Ipinaalam niya sa kanila na mukhang napagtanto na ni Roman ang pag-iral ng mga bilanggo, kaya iminungkahi nila na subukan munang simulan ang negosasyon, at kung mabaigo iyon iniutos niya na patayin ang lahat ng mga bilanggo at buburahin ang lahat ng bakas. Dahil doon ay nay na si Count Munez dahil alam na niyang mangyayari ito. Kaya iniutos niya na agad magpadala ng sugo na may puting bandila sa Dimitri. Ngunit ang sugo na ipinadala ng Kronos ay biglang pinaslang ni Roman ng walang awa. Sinabi ng ating bida na hindi magkakaroon ng kalahating pusong negosasyon. Dagdag pa niya na kung nais nilang maresolba ang sitwasyong ito, dalhin nila sa harap niya ang bawat bilanggo ng Dimitri sa loob ng 2 oras. Binalaan niya sila na huwag nilang isiping patayin ang mga iyon o sirain ang anumang ebidensya. Dahil doon ay nakaramdam ng matinding takot si Count Munez, sapagkat alam niyang seryoso ang ating bida. Kung hindi nila maibibigay ang mga bilanggo ay tiyak na mapapahamak sila. Dagdag pa ng ating bida na nasa kanila na ang lahat ng kaukulang patunay, at kung kahit isang tao lamang ang mawala ay ituturing niya iyon bilang isang hayagang deklarasyon ng digmaan laban sa Dimitri. Makikita ang ating bida na seryosong pinaghahandaan ang paglusob kasama ang kanyang mga sundalo, samantalang si Count Munez ay nanginginig sa takot at hindi alam kung ano ang dapat gawin. Kaya ipinaalam niya kay Marcus Memphis na sa bilis ng takbo ng sitwasyon ngayon, maaaring tuluyang gumuho ang kasunduan sa tigil putukan. Sa isip ni Marcus Memphis hindi siya makapaniwalang tumawid ang Dimitri sa hangganan ng walang anumang babala. Ang nais niya lamang ay durugan sila ng walang awa. Gayunpaman ay iniutos ng emperador na panatilihing mahigpit na depensibo ang ugnayang panlabas at ipinagkatiwala sa kanya ang lahat bago ito nagretiro para sa isang taong pahinga. Sa isip niya hindi niya maaaring hayaan na sirain ng isang bugzo ng galit ang kanilang mga plano. Kaya ipinaalam niya kay Count Munez na kung ang isang maliit na sagupaan sa Dimitri ay makagagambala sa pahinga ng kanyang kamahalan, tinanong niya ito kung nauunawaan ba nito kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Kaya humingi ng tawad si Count Munez. Tumugon naman si Marcus Memphis na hindi na kailangang humingi ng paumanhin dahil aayusin nila ito ng maayos. Dahil ipapahayag nila na ang mga bilanggo ng Dimitri ay ginamit bilang sapilitang manggagawa ng mga maharlikang taga-silangan at ituturing iyon bilang kanilang kasalanan. Nagulat si Count Munez dahil malinaw na pinuputol nila ang mga ugnayang hindi na kailangan sa kanila. Bago siya magpaalam tinanong niya siya kung hindi ba ganyan naman talaga gumagana ang mundo. Dahil doon ay iniutos niya sa kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan kay Baron McAton. Samantala naiinis si Baron McAton sa ideyang takpan ang usapin ng mga bilanggo bilang maling gawain ng mga maharlikang taga-silangan para lamang mapanatili ang pahinga ng kanyang kamahalan. Hindi niya matanggap na tila hahayaan na lamang siyang mamatay sa kamay ni Roman. Dahil wala siyang maisip na ibang paraan ay tinanong niya ang kanyang tauhan na si Jason kung may mabuti ba itong ideya. Tumugon si Jason na wala na silang ibang pagpipilian. Dahil ngayong tinalikuran na ng imperyo ang mga maharlikang taga-silangan, ang awa na lamang ni Roman ang natitirang daan upang mabuhay. Kaya kailangan nilang ihatid ang mga bilanggo ayon sa hinihingi at umasa na hamupa ang kanyang galit. Dahil wala silang pagpipilian ay nagagalit siya, ngunit walang magawa ay iniutos ni Baron McAton na dalhin agad ang lahat ng bilanggo at tiyaking kahit isa ay hindi mawawala. Naguguluhan naman ang mga bilanggo sa loob ng selda kung bakit sila biglang tinitipon sa isang lugar, at napapansin nilang nagkakagulo ang mga bantay. Tinanong ni Jason kung paano naman ang mga bilanggo na pinahirapan nila, kaya iminungkahi niya na dapat ay itago ang mga iyon. Ipinaalam naman ni Baron McAton na sinabi ni Count Munez na mayroon umanong ebidensya tungkol sa mga pinahirapan nila. Ngunit maingat na sinabi ni Jason na itinago naman nila ang pag-iral ng mga bilanggo. At kahit ganoon ay nagdududa siya kung mayroon talagang ganap na listahan ng Dimitri. Dahil doon ay iniutos ni Baron McAton na alisin ang mga taong nasa malubhang kalagayan at ang iba pang pinahirapan mula sa opisyal na talaan. Samantala makalipas ang 2 oras ay ipinaalam nila na dinala na ang lahat ng bilanggo ng Dimitri. Dagdag pa nila na taos-puso silang humihingi ng paumanhin sa pagtatago ng kanilang pag-iral at bilang kabayaran ay ibinibigay na nila ang mga bilanggo. Ipinaliwanag nila na ang biglaang mga negosasyon para sa tigil putukan ay nagdulot ng kalituhan at matinding pagkataranta, kaya napalampas nila ang tamang pagkakataon. Sinabi pa nila na maaari silang parusahan kung kinakailangan, ngunit same time nilang hinihiling na muling isaalang-alang ang ugnayan ng Kronos at Dimitri.
Ipinahayag nila na nais ng Kronos ang kapayapaan, ngunit bago pa man matapos ang kanyang salita ay bigla na lamang siyang sinapak ng ating bida. Tinanong ng ating bida ang matanda kung ano ang sinabi nito sa kanila kanina pa. Makikita ang matinding paglabas ng aura mula sa kanya habang seryoso niyang sinabi na malinaw niyang ipinag-utos na huwag mag-iwan ng kahit isang tao. Dahil sa nag-aalab niyang galit ay walang awang pinatay ng ating bida si Baron McAton sa mismong harapan ng lahat. Nangyari yun ng napakabilis kaya't wala nang nagawa si Jason kundi ang manginig sa matinding takot. Pagkatapos nito ay galit na hinarap ni Roman ang mga tauhan ng Kronos at mariing tinanong kung bakit hindi pa rin nila nadadala ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Abangan sa susunod natin video ay nagalit si Roman Dimitri nang malaman niyang pinahirapan ang kanyang mga tao kaya't sinira niya ang teritoryo ng Kronos. Pangalawa, abangan natin ang pagkilos ng hari ng Frank patungkol sa usapin ng pamilyang Dimitri. Sa nakakagulat na balita ay nanumpa na ng katapatan ang kaharian ng Cairo sa Dimitri at tinanggap nila ang bansa bilang kani-kanilang teritoryo.